Naging tradisyon na ng mga Katoliko ang paggunita ng undas bilang pag-alala sa mga santo at yumao. Kaya bukod sa pagbisita sa sementeryo, karaniwang puntahan din ang simbahan. Para pag-usapan yan, kasama natin sa ating serbisyo ngayon si Catholic Bishops' Conference of the Philippines Public Affairs Executive Secretary, Father Jerome Siciliano. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Father Jerome. Hi Ruth, magandang hapon sa iyo at sa lahat ng mga nanonood sa iyo. Una po muna, Father, pakipaliwanag po sa amin bakit po mahalaga yung ganitong paggunitari natin, no, sa All Saints Day at All Souls Day. Unang-una yung All Saints Day, ang ginugunita natin dito, hindi lamang yung mga nakanonize na mga santo. Ang ginugunita natin dito, yung mga yumao na ando doon na kasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Sabihin na lang natin para sa ikaliliwanag ng isipan ng ating mga tagapakinig at tagapanood, yung langit, ika nga. So hindi naman sila canonized sa santo, pero yung nga lang, binibigyan natin silang importansya. Pangalawa, yung All Souls Day, ito naman yung para sa mga kaluluwa ng mga yumao. Hindi naman natin talaga sigurado kung sila ba ay naligtas na o hindi pa. Ang Diyos ang naman na nakakaalam at makakapagdesisyon ng kanilang kaligtasan. Kung kaya naman tayo na mga andi dito na iwan pa sa mundo, ay kailangan na patuloy natin silang ipagdasal. Hindi tayo mag-presume, mag-assume na sila ay ando doon na sa kaharian ng Diyos. Ang gusto lang natin, tayo bilang mga naulila, ay patuloy na i-invoke yung pabiyaya ng Panginoon na sana nga sila ay mapabilang din doon sa mga naligtas. Father, pag ganito po, ano po ang mga activities ng simbahan? Pareho ba yung activities sa Mass? Tas halimbawa may mga special prayers. Yung iba nagpapabless din po ng mga puntod? Taon-taon naman ginagawa natin yung mga misa sa loob ng simbahan at saka sa mga sementeryo. Yung iba naman nagpapabless ang kanilang mga puntod sa mga probinsya madalas na umiikot pa kung hindi man yung pare, kundi mga lay ministers, o di kaya mga seminarista, para blessan yung puntod. Pero mahalaga dito yung pag-aalay ng misa para sa mga yumao. At of course, ginagawa din natin ang pagbibisita talaga sa mga puntod. Sabi nga niyo sa report kanina, more than 1 million dyan sa North Cemetery ay magpupuntahan. At sa buong Pilipinas, palagay ko, dahil medyo maluwag na yung ating mga protocols, magdadagsaan talaga yung mga tao patungo dyan sa mga sementeryo. This year po ba, Father, merong particular message ang CBCP for Undas? Kasi naalala ko parang may theme kayo in the past na about going green, di ba? Yung pananatili ng kalinisan, lalo na dun sa mga sementeryo. Sa aking pagkakaalam, Ruth, hindi naman ito thematic. Kasi talagang ang focus naman talaga dito yung pagdadasal para sa mga yumao. Siguro kaya lang nabanggit mo na merong theme dahil binigyan ng emphasis na sana nga ay huwag masyado magkakalat. Kung magkakalat man, ay pulutin natin at yung mga basura ay talagang itabi natin. At palagay ko, usual naman yan na message dahil nga nagdadagsaan yung mga tao. But at the end of it all, ang pinaka-message din natin ay pagdarasal para sa mga yumao. Idadagdag ko na yung panatilihin natin, din yung kumbaga ay kalinisan. At panghuli, sana yung kapayapaan din. Kasi alam mo, minsan may mga karahasan din na nangyayari sa loob ng sementeryo. Naalala nyo, mga ilang taon na nakakaraan, may mga patayan pa nga na nangyayari sa loob ng sementeryo dahil lang sa tiringan, sa parking, o kung ano pa man. So, there should be peace, we should maintain cleanliness, and of course, we should pray. So, yung tatlo na yon, mahalagang mensahe na yun para sa ating mga kababayan. Father, isabay na rin namin kasi usually pag elections, alam ko meron din kayong parang binibigay na guidance sa mga voters dahil parating din po ang ating barangayan, Sangguniang Kabataan Elections. Yung pong Conference of Bishops, hindi pa naman po nagmi-meet yan. Kaya wala pa naman talagang manggagaling sa kanila na mga guideline. Pero paulit-ulit naman ang ating reminder, huwag tayo magbebenta ng ating boto. At dahil barangay at SK elections, malinaw naman na yung barangay ay ang talagang pinaka-face ng paglilingkod dahil kakilala mo sa barangay mismo, madaling lapitan.
ito yung unang-una na dapat mo na hinihinga ng tulong kung meron man talaga mga problema. Sa SK naman, bata pa lang tayo, matutunan sana natin yung tamang paglilingkod. Sana walang bahid ng korupsyon, hindi sana tayo malamon ng sistema. Sa murang kamalayan ng ating mga kandidato para sa SK, sana yung public service indeed is going to be taken seriously. Hindi yung personal na interest, hindi yung career. Kasi alam niyo bata pa lang parang career na kagad ang iniisip eh. Parang I'm going to be a politician for the rest of my life. But no, it's all about public service. Maganda nga yung sinabi niyo na public service, pero alam ko may ilang mga issue din na yung may kinalaman din no, sa ating public service and leadership. Halimbawa, mainit na naging usapin, Father, recently yung confidential and intelligence funds. Meron po ba kayong abiso or statement kaugnay nito? Well, uunahan ko na naman kagad kayo tungkol sa statement na yan ng CBCP, wala naman. Pero mapapakinggan ninyo at mababasa yung individual na comment ng ilang mga obispo, ilang mga pare. So, pero kung ang hinahanap ninyo ay conference mismo ng bishops, wala talaga, But then again, ito na lang ang sabihin ko, ang simbahan naman, it's all about, parang honesty in delivering public service. And of course, it's all about public interest, not personal interest. And of course, it's all about, parang gamitin natin wisely yung pondo ng pamahalaan ng Estado at hindi naman yan dapat na para sa sarili lang. So I think itong tatlong bagay na to ay mahalaga din na matutunan ng ating mga kababayan at of course maiparating sa kanila that we are so concerned about all these issues regarding confidential funds, intelligence funds, and contingent funds. Sana naman gamitin talaga natin yung pondo ng taong bayan para na mapaglingkuran ng taong bayan. You mentioned na wala pa namang formal statement, but will there be? Kasi you said the church is concerned about this. I don't want to second guess kasi ang mga obispo natin very busy din naman sa mga gawaing simbahan. In fact, yung pamunuan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, ando doon ngayon sa Vatican para sa Synod on Synodality. Kaya hayaan na lang natin itong mga general comments Sige ang po. siyang talagang malaman ng publiko. Of Okay. course, kami bilang mga mamamayan din, we are so concerned about the use of public funds. At kailangan nga dito yung we use them wisely. Okay? And then of course, there should be transparency. And hindi natin ito ginagamit para lang sa sariling interest natin. Yung binanggit ko sa iyo kanina, palagay ko very practical na pananaw na yan na dapat na mapakinggan din ng taong bayan. At of course, pagnilayan din nila. Okay. Maraming po salamat sa inyong oras, si Father Jerome Ceciliano ng Catholic Bishops Conference of the Philippines.